Christian yan eh, so dapat perfect yan. At the back of that goody-good shoes person, I compromise my faith. Sa likod ng mga obrang nagbibigay ng pag-asa sa online ay ang kwento ni Joanna. Pinalaki siya sa isang Christian family at maagang naging aktibo sa iba't ibang gawain sa simbahan. Kalaunan, nakilala siya bilang isang church leader. Ngunit sa likod nito ay isang buhay na taliwas sa tingin ng iba. I love what I do, but I don't understand why I have to do it. Ang alam ko lang, kailangan ng church, sinabi ni pastor, pero my personal life, I was really struggling. Pero alam ko na hindi ako Christian, parang Christian-Christianan lamang. Naririnig linggo-linggo sa simbahan that you have to surrender your life to Jesus. But I don't understand kasi para sa akin, okay naman ako, I'm a good person naman. Habang naglilingkod sa simbahan, isang bahagi ng buhay ni Joanna ang hindi alam ng iba. Isa na rito ang relasyong nagsimula sa lihim. We were both serving sa praise and worship. So akala ko, okay lang kasi parehas naman kami nasa church eh. If the people in the church and in my family know that I got into a relationship habang nag-aaral, madidisappoint ko sila. So tinago ko siya for a while. Pero eventually naman, sabi ko nga mabait naman talaga ang parents ko. They accepted. Tinanggap na lang din kami ng buong church. Pero sa pagtagal ng kanilang relasyon, unti-unti na rin siyang gumawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kanyang pananampalataya. We have compromise physically kasi hindi talaga malalim yung relationship namin kay God. Alam kong mali, pero that relationship was like, parang identity ko siya. Ang pinakamahirap talaga sa kasalanan, sa una masasaktan ka eh. Eventually, nagkaroon na ng parang okay lang, wala naman nakakaalam. I live double life. Hindi lang dun sa relationship na yun, kundi pati na lang din sa trabaho. I'm a great liar sa work. Hindi niya naipasok ang ilang perang ipinagkatiwala sa kanya ng mga kliyente habang nagtatrabaho sa isang insurance company. Ang isip ko nun, di ba, balik ko na lang sa sweldo. Until dumating na sa point na nalaman na ng boss ko, hindi ko mabalik yung pera. Nalaman ng parents ko, naging sobrang disappointed sila sa akin. Sobra kong shame, natakot ako for legal action, natakot ako dun sa disappointment ng lahat ng tao sa akin. Kasi I was living this mabait na tao, tapos biglang all of a sudden, siniwalat ni Lord yung mga ginagawa ko. Sinisisi ko pa si God nun kasi bakit? Nagsaserve naman ako sa ministry. Why do you have to put me to shame? I was a really messed up person noon. Pero sa panahong inaasahan niyang tatalikuran siya ng lahat, nanatili ang kanyang pamilya at churchmates na patuloy na nanalangin at umalalay sa kanya. Dahil sa sobrang takot ko na ma-disappoint sila, hindi ko alam that kaya naman pala nilang magmahal unconditionally. Akala ko, nung panahon na yun, I was broken enough na hindi na ako ma-fix. Wala na akong karapatang mag-church. Wala na akong karapatang mag-serve. Kasi ganito yung ugali ko. It was so dark and deep. So, I went to God. Doon ko din talaga na-realize na hindi talaga ako pinabayaan ni Lord every moment of that darkest moment in my life. Sabi ko sa tatay ko, tay, natatakot ako. Pero sabi niya sa akin, nandito lang ako, kita iiwan. It was my tatay who said that, but I know the Lord was also talking to me during that time. Dumating na ako sa point talaga na, Lord, di ko alam anong gagawin ko. I'm sorry. Ikaw na bahala. Ang panalangin na iyon ang unti-unting nagbalik kay Joanna sa Panginoon. At sa pagdalo niya sa isang retreat, doon niya isinuko sa Diyos ang kanyang mga pasanin. The pastor made an altar call. Kung sino yung mga hindi alam ko na ginagawa sa buhay nila, lapit kayo dito, I would pray for you. Lumapit ako. I was crying. Sabi ko, ang dami kong kinompromise. Kahit alam kong mahal kita. I surrendered my life to Jesus. Naging simula iyon upang magkaroon ng maayos na direksyon si Joanna. Hindi na nauwi sa demanda ang kanyang kaso at nabayaran din ang kanyang pagkakautang sa tulong ng kanyang pamilya. Ngunit isang bagay pa rin ang hindi niya maisuko, ang relasyong matagal niyang pinanghawakan. Even though I surrendered my life kay God, my relationship, we were not living a godly relationship during that time. Hindi pala din ganun kadali yun. Akala ko parang snap lang, okay na siya, na magbabago yung buhay ko. Pambihira, hindi pala yung ganun kadali. Until tinanggal din naman siya ni Lord eventually sa buhay ko.
Sa kabila ng mahigit 10 taong pagsasama at planong pagpapakasal, unti-unting nanlamig ang kanilang relasyon hanggang sa nauwi iyon sa hiwalayan. During my brokenness, doon ko na-experience na si Lord talaga yung nagbubuo sa atin at siya yung makakapuno sa atin. Kung dati ako yung tao, siguro talagang pwedeng ipagpalit. Nung ni-replace ni God yun with His character and with His love, when God met me at my sinner's table, nagkaroon talaga ako ng purpose. Nandun na yung completion ko. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang social media page na artist na walang ruler, ginagamit ni Joanna ang kanyang talento at sariling kwento upang magbahagi ng pag-asa at pananampalataya sa libu-libong tao online. And I received a message from someone, tapos sabi niya, I was about to end my life, but I saw your Facebook page, I saw your devotion. Sabi niya, umiyak talaga ako kay God, and I want to thank you for what you did. Every time I would do my artwork, tapos i-share ko siya, tapos may mga makaka-relate. Alam kong calling ko to. Napakagandang platform ang binigay ni Lord sa akin para makapag-share ng good news si God. Ang dating buhay na pilit niyang itinatago ay naging patotoo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda kasi ng pangalan ko, Joanna. Joanna means God's grace. God called me by my name, and that's God's grace. Hindi ako perfect na tao, pero alam ko na na-experience ko yung shame, yung sin, yung double life. Lahat yun tinanggal ni Lord. Lahat yun binura ni Lord through Jesus' blood. And I praise God kasi naranasan ko yun, even sa simplest name lang na Joanna, God's grace. You know, you are never too broken for the grace of God. Amen. That's so true. And you know what? One thing that struck me about Joanna's story is that a secret life doesn't look obvious. Most of the time, it's hidden behind a smile, a successful career, even ministry. Right. Grabe, no? From the outside, everything can look fine, but inside a person can be carrying guilt, fear, and shame. Totoo yan, Brother Peter. At minsan, ang pinakamahirap na itago ay hindi sa ibang tao, kundi sa sarili natin. We convince ourselves na okay lang, na kaya pa natin kontrolin, pero habang tumatagal, mas bumibigat yung dinadala natin. And that's why I love what Scripture tells us, that God doesn't bring things into the light to destroy us. He brings them into the light because He wants to heal us. His goal isn't to shame us, but to restore us. I love that. And minsan, iniisip natin kapag nalaman ng ibang tao ang totoo tungkol sa akin, tapos na. Pero kay Lord, iba ang ending. Ang grace niya is always greater than our failures. Hindi niya dinedefine ng buhay natin ayon sa pinakamalaking kasalanan. Ang kanyang tinitingnan ay ang ating willingness to repent. Maybe that's where you are right now. Perhaps there's something you've been hiding for years, carrying it. Maybe it's a habit, a relationship, a secret addiction, dishonesty, bitterness, or simply living a life that's different from the one people see. Baka iniisip mo, hindi na ako mapapatawad o kaya hindi na ako tatanggapin ng Diyos. The gospel tells us that Jesus already knows everything about us, yet He still chose the cross for us. He did not wait for us to become perfect before loving us. He came because we needed a Savior. If you've never received Jesus as your Lord and Savior, or perhaps you've drifted away from Him and you want to come home, why don't you pray with us right now? Just say, Dear Jesus, I no longer want to live a secret life, a double life, a life that's different from who I truly am. And because you know me, you know who I am, you created me, you know my inmost being, I surrender to you. Lord, and I come to you, Lord, and I lay down everything at your footstool. I confess to you all of my sins, Lord, because I want to be set free. So right this moment, Lord, I invite you into my life. Be my Lord, be my Savior, be the God
that will journey with me. Be the God that will set me free. Be the God that will bring life's purpose into me. I want to live for you starting today. Thank you for dying on the cross and paying for all of my sins. And then you rose on the third day to give me this brand new life. I just love you, Jesus. I surrender all. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kung may mga bagay ka na tinatago sa puso mo, mga worries, fears, o struggles, huwag mong dalhin mag-isa. The CBN Asia Prayer Center is always ready to listen and pray with you. Tawag ka lang or send us a message sa messenger ng The 700 Club Asia. Kasama mo kami sa journey ng faith mo. At kung nais mo namang mas lumalim pa sa pagkakakilala sa Panginoon at sa kanyang plano para sa iyong buhay, mag-subscribe ka sa The 700 Club Asia YouTube channel. Doon mo makikita ang mga kwento ng pagbabago at pag-asa na patunay na walang lihim na suliranin na hindi kayang baguhin ng Diyos. Para mas maging connected ka kay Lord araw-araw, i-download mo ang Tanglaw Devotional App. Available ito sa Google Play, iOS, Spotify at Apple Podcast. Habang nagbabasa ka ng Word of God, bibigyan kanya ng lakas at direksyon para magpatuloy sa pag-overcome ng mga hidden battles hanggang sa maranasan mo ang tagumpay na nagmumula sa Diyos. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Isang kahig, isang tuka ang kinagis ng buhay ni Myla. Sa murang edad, iniwan sila ng kanilang magulang upang sumama sa iba. Kaya naiwan sa kanilang lolo ang responsibilidad sa kanilang magkakapatid. Mahirap. Dumadating po kami sa point na humihingi kami ng pagkain. Napipilitan silang magbigay pero panis, sinuhugasan na lang namin. Lalong napabigat ang kanilang sitwasyon nang sinira ng bagyo ang kanilang munting tahanan. Sinundan pa nito ang pagpanaw ng kanilang lolo. Dahil dito, nagtungo ang kanilang kuya sa Maynila upang makipagsapalaran. Naging daan ito upang matagpuan ang inang umabandona sa kanila. Ngunit sa halip na kalinga, karahasan ang sinapit ni Myla sa kanilang stepbrother sa tahanan ng ina. Kinuha po ako ng nanay ko doon sa poder ng kuya ko. Mula nung dumating siya, doon din nagsimulang madurog yung buhay ko. Gabi-gabi ho, natatakot ako na maging gabi. Kasi alam kong may nangyayari. Paulit-ulit akong ginagapang, ginagahasa. Sobra namang dagok to. Naging mabuting bata lang naman ako. Ang pangarap ko magkaroon lang ng buong pamilya, may makain sa isang araw. Pero bakit kailangang mangyari to sa akin? Natigil ang pang-aabusong ito nang ma-relocate sila Myla sa Cavite. Nagsumikap siya at nakapagtapos ng elementarya sa edad na 20. Nang makapagtapos, pinili ni Myla na magtrabaho na lamang. Isang araw, naimbitahan si Myla sa birthday party ng kanyang kaibigan. Yung time na yun, pinagkaisahan po pala ako na akala ko Diyos lang. Sabi nila, hindi Diyos lang yan, hinumin mo. So dahil sa marami na rin po, pero sige lang, ininom ko din po yun. At that point, nandun din po yung tao na matagal na rin may gusto sa akin. Bata siya, 14 siya, noon 24 lang ako.
may mangyayari pala sa akin na nag-take advantage siya dun sa pagiging lasing ko. Nagbunga ang pagsasamantalang iyon kay Myla. Naghanap siya ng masusumpungan. Ang inang inakalang kakalinga sa kanya ay siya ring nagtakwil sa kanya. Nang mailuwal ang kanyang sanggol, nalaman na siya'y may leukemia at ulcer. Paano ako magiging ina na wala naman akong kinalakihang ina para tularan kung paano? Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi patas, parang sinano ko lahat ng hindi magagandang nangyayari sa buhay ko. Pati yung sariling pamilya na meron ako parang masisira pa kasi baka mawala ako agad nang hindi pa lumalaki yung anak ko. Sa kabila ng mga dagok, niyakap ni Myla ang responsibilidad sa pagiging ina. Tinulungan siya ng kaibigan na makahanap ng trabaho. Dito niya nakilala ang kanyang asawa. Habang ipinagbubuntis ni Myla ang kanilang anak, labis ang kanyang pangamba dahil sa karamdamang dinadala. Isang gabi, napanood niya ang The 700 Club Asia. Sa mga sandaling iyon, kanyang isinuko ang buhay sa Panginoong Jesus. Sumabay po ako sa panalangin ni Pastor Peter at tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas at sinabi niya, ngayon naman, ikaw naman ang manalangin at sabihin mo sa Lord ang lahat ng iyong nararamdaman para makapagpatawad ka at patawarin mo rin yung sarili mo at yung mga taong nakasakit sa iyo. At umpisa noon nakita ko yung sarili ko na iyak ako ng iyak. Sobrang gaan po ng pakiramdam na hindi ko may paliwanag. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na napanood ko ang 700 Club. Nagbukas ang kanyang puso sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Nilid ako ng Lord na bigay mo yung pera mo sa ko baka kahit ito lang merong isang pamilyang matulungan. Tinigay ko po nang walang alinlangan yung aking pera kahit wala na po kaming pera sa susunod na pagkakataon. Taong 2019, naranasan ni Myla ang himala ng kagalingan mula sa Panginoon. Tuluyang nawala ang nakitang leukemia at ulcer sa kanya. Napatawad na din ni Myla ng buong puso ang mga nakasakit sa kanya. Lalo itong nagpalakas kay Myla na magpatuloy sa paglilingkod sa kanilang simbahan, kasama ang kanyang pamilya bilang bahagi ng music team. Dinurog man ako ng panahon at ng pagkakataon pero binuo ako ng aking Panginoon. Kung ikaw ay nanonood ngayon at may mga secret battles katulad ng sakit sa katawan, trauma ng puso o sugat na hindi mo masabi kahit kanino, the Lord is inviting you to come to Him. We can pray together and believe for His healing power. Hindi lihim sa Panginoon ang iyong secret battles. Siya lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng tunay na kagalingan at kapayapaan. At kung handa ka na, ilapit mo sa Kanya ang lahat ng iyan ngayon. Panginoon, maraming salamat. Lord, thank you that you are our healer. Lord, there is nothing that we can do to not be recipients of your grace. Lord, there's nothing we can do to cancel, Lord God, your love for us. And you love us so much, God, and you want us to know you. You want to heal us. You want to set us free. So even right now, Lord, I pray for our kababayans in need of healing. May it be physical, emotional, spiritual, and even mental, Lord God. Only you can heal. Lord, we can go to experts. Yes, Lord God, the experts are so helpful, but at the end of the day, it is you who can make us whole. Lord God, it is you who can give us a new mind, a new heart, a new set of eyes to see what you are doing that we cannot see. Lord, a new set of ears to hear just how much you tell us that you love us. You give us a new set of hearts, Lord God, to experience your love. Lord God, you transform us, Lord God. You don't leave us na tinahitahe, pinagtagpi-tagpi. But Lord, you say in your word, you make us new. So I pray, Lord God, for your transformation, your redemption to be upon our kababayans who are watching right now. Lord, we thank you for the healing, mind, body, and soul. In Jesus' name, Brother Peter. Yes, you mentioned eyes to see. There's someone who can hardly see on his left eye. The Lord is supernaturally clearing up that left eye and you are beginning to see clearly. Rejoice, kapatid. That's the miracle God wants to give you. There's also someone watching right now. You have frequent headaches
and this paralyzes you. You can't work, you can't focus or concentrate. The Lord is delivering you from those frequent migraines. There's also someone right this moment suffering from a sciatic attack, and you're in so much pain. You're crying out to the Lord, and the Lord is just releasing His healing touch over that pain, and you're feeling that pain to diminish this very moment. Receive that healing, kapatid, in Jesus' name. Amen and amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Aksidenteng nagulungan ang asawa ni Lynn na si Joel ng kanilang owner-type jeep. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala talaga. Hindi ko kaya to, sabi ko ganun. Pagkausap ko yung prayer counselor sa prayer center, natutuwa ako sa nakakausap ko kasi mahusay sila mag-pray. Everyday ko talaga ang tawag ko noon. At naranasan ng mag-asawa ang kapangyarihan at himala ng Panginoon. Naging mabisa ang gamutan at nawala ang blood clot. Pag ikaw taos-pusong tumawag sa kanya, nagdasal, talagang pakikinggan ka ng Panginoon. Lynn's story is a powerful reminder that when trials come, we are never alone. Kaagapay mo ang CBN Asia Prayer Center. Your monthly support helps keep this 24/7 ministry ready to bring hope to those who need it most. To donate, call the numbers on your screen or scan the CBN Asia QR code. God bless your generosity. Sa tuwing dumarating ang mga sakuna, isa sa pangunahing pangangailangan ang malinis na tubig. Kaya sa bawat disaster relief operations ng Operation Blessing, sinisikap nitong makapagbigay ng malinis na tubig. Isang water filtration system ang nakaset up ngayon sa Operation Blessing Warehouse na siyang nagsisilbing refilling station ng mga dinadalang galon ng grupo sa mga disaster areas, kagaya ng mga lugar na nasunugan. Katuwang dito ng Operation Blessing ang Legand Corporation na long-time partner na rin ng organisasyon. At hindi lamang ito water filtration system, kundi pasok sa National Sanitation Foundation standards. Ibig sabihin, pasok ito sa international standards at safe na inumin. The product water of Legand drinking system is natural alkaline water. We don't remove the natural minerals that God has put into our water. We just remove all the contaminants. The cause kasi, di ba, parang us kasi we really just needed to help. I mean, that's basically it. Giving back to the community. We are blessed, hindi tayo nasalanta, hindi tayo nahihirapan. Water, because, I mean, we are just lucky na we have the business. Nakita natin kung gaano ka-importante yung tubig na kailangan agaran kaagad. Ngayon na ang mahirap doon, napipilitan ng mga taong uminom ng hindi malinis na tubig sa disaster area. So ngayon, magkakasakit pa sila. Kaya napaka-importante nito kasi kaagad tayo makaka-respond because we can manufacture our own. Maliban sa water filtration system sa warehouse, meron din tayong mga ready-to-deploy na mobile water filtration system na nakarating mula Luzon, Visayas at Mindanao. Malaking bagay ito lalo na sa mga pangmatagalang relief operations na nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng malinis na tubig. Katuwang natin dito ang mga local partners kagaya sa Maharlika Village nang magkaroon ng malaking sunog sa isang Muslim community. Ito yung pinaka-practical na expression ng pagmamahal ng Diyos. Yung meron silang mainom na tubig kung sila'y nauuhaw, tuwing nakikita nila yon, mapapaalalin sa kanila na ito ay galing sa mga tagasunod ni Isa na nanalangin at nag-concern. Yung nakita lang nila kanina na narito kayo, naghirap para iparating yung tubig ng buhay na tubig na to. Sabi nga ng isa, tubig daw ng buhay.
nakita po namin iba na ang ngiti ng mga tao dahil sa mga tulong na naibibigay sa kanila ng mga tagasunod ni Isa. Sa bawat disaster ng buhay, kasama niyo ang Operation Blessing at iba nating partners para maiparating sa kanila ang pag-ibig ng nag-iisang tubig ng buhay. Napaka-importante po talaga ng tubig, lalo na kapag may disaster. Kasi kahit gaano karaming relief goods ang meron, kung wala naman pong malinis na tubig, ay napakahirap mabuhay. Kaya nakakatuwa na ang Operation Blessing nagkaroon ng sariling water refilling station in partnership with private corporations. Yes, hindi na nila kailangan bumili ng bottled water. Mas sustainable pa. At hindi lang yan, meron pa silang mobile water filtration system na pwedeng dalhin kahit saan, Luzon, Visayas o Mindanao. Imagine, kahit sa gitna ng sunog na gaya na nangyari sa Maharlika Village sa Taguig, nakapagbigay sila ng malinis na tubig at tulong. Ang ganda kasi hindi lang po relief goods ang dala nila, kundi compassion at pagmamahal ng Panginoon. People may only see distribution of water during emergencies, but behind the scenes is all the planning and compassion that fuels it. And when they showed up, they weren't just giving water, they were showing up and displaying the love of Christ in action. Praise God! Kaya kung gusto niyo rin maging parte nito na sobrang impactful, give to CBN Asia. Bahagi ng inyong pagbibigay ay napupunta sa mga proyekto ng Operation Blessing. Ang bawat tulong ninyo ay nagiging tubig, pagkain, gamot at pag-asa para sa mga kababayan nating nangangailangan. Send your donation by scanning the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give. You can also call the numbers being flashed on your screen to know in what other means you can give. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from the 700 Club Asia Facebook page and rejoice in His powerful answers. Sabi ni Digna, Lord, I lift my family to you. Let your love restore every relationship according to your will. Amen. Amen. And Father, just as Digna requested, we declare you are the God who heals emotions, hurts, Lord God, even within family members. So let your healing flow. Let forgiveness come. Let the grace of God be poured out unto every member of her family that you can unite them with your love. In Jesus' name, amen and amen. Nakita natin ang mga bagay na itinatago sa dilim ay hindi kayang itago sa Diyos. Sa halip, ginagamit niya ang mga ito upang ipakita ang kanyang grasya. Ang mga lihim na sugat ay nagiging patotoo ng kagalingan at ang mga tahimik na dasal ay tinutugunan niya sa tamang oras. The Bible says, "For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light." Luke 8:17. Sa Diyos, walang lihim na mananatiling nakatago. He can turn your darkest chapters into victories and stories of hope. Be blessed and may God's light shine even in the secret places of your life. See you all again tomorrow here on the 700 Club Asia. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayong Biyernes, Ano nga ba ang nangyayari kapag mas pinili nating itago ang ating kasalanan kaysa dalhin ito sa Panginoon? today discover how God's light can bring the chains of darkness. Dito lang sa The 700 Club Asia.